Bato de la Rosa, iisyuhan ng PNP-CIDG ng subpoena bukas kaugnay sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa Davao. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Ilang senador sa mayorya, naghayag ng tiwala sa liderato ni Senate President Tito Soto sa gitna ng ugong ng umano'y Senate coup para harangin daw ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bago ang botohan ng Kamara sa impeachment kay Vice President Sara Duterte bukas, Senador Amy Marcos naglabas ng video sa umano'y pananakot kapag hindi bumoto sa impeachment ng bise. Kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Nakaalerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para maisilbi sa kanya ang subpoena kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings bilang hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ang Senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General de la Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusubpina. All officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate that. Noong nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis. Git ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. There is a 10,000-man task force that okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Nabulabog ang sanay araw ng pahinga ng mga taga-Valley 1 sa Barangay San Antonio, Parañaque City nang lamunin ng nagngangalit na apoy ang ilang bahay. Natutulog po ako kanina. Ginising lang ako ng pinsan ko na bantay dyan sa baba. Tapos yun, mabilis yung pangyayari. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa malakas na hangin at matinding init ng panahon. Karamihan pa sa mga bahay ay gawa sa light material. Saksi ang nakabibighani at minsay mapanganib na Mayon Volcano sa Albay sa halos buong buhay na ng 78 anyos na si Coronasyon. Kahit delikado sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan, doon na niya binuhay at pinalaki ang 6 na anak na bumukod na at may sarili ng mga pamilya. Ngayon, ang mga anak na niya ang nag-aalala sa kanya. Hindi man kami pwede, madam, umalis doon kasi may mga tanim kami. Ako, madam, sanay na po ako. Kung halimbawa, talaga pong delikado po kami, umaalis ako. Kuminsan, pinupunta na ako ng mga anak ko. Mama, alis na po. Mama, punta ka na doon sa bahay. Pero mahirap aniyang iwan ang bahay at buhay nila roon. Babalik naman po. Kapag okay naman po. Siyempre, nandoon po talaga yung permanenteng tirahan. Ilan lang sila sa halos 80 pamilya na dating nakatira sa loob ng danger zone at inilikas sa Bariw Elementary School nang itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon noong Enero. Pero kahapon, nakapagtala ang CVOX ng mahina at panakanakang volcanic explosion sa Mayon. Sandali ring nagkaroon ng lava fountaining sa bunganga ng bulkan. May mga volcanic earthquake, rockfall at pyroclastic density current o uson. Sa 8 lugar sa Albay na nasa state of calamity dahil sa pag-aalboroto ng Mayon, may umiiral na 15-day price freeze.
Hindi pa man umaakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, may mga umuugong ng hakbang para pigilan umano ito, pati ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, narinig na niya ang ugong na ipupudita umano siya. Ani Soto, magsisilbi siya hanggang suportado siya ng mga kapwa-senador. Susundin niya raw ang konstitusyon at ipinapasa Diyos ang anumang mangyayari. Kumbinsido naman ang ilan sa mayorya na walang basehan ang napapabalitang kudeta. Tingin ko, on stable ground naman si SB dahil pinapakita niya yung tamang leadership. Inaasahang bukas pagbobotohan ng Kamara ang impeachment ng Vice. Sakaling maiakyat ito sa Senado sa Martes, iko-convene na kaagad ang Senate Impeachment Court sa Miyerkules. Nakipagpulong na rin si Soto sa mga senador para paghandaan ang posibleng impeachment trial. Bawal sa batas ang pagkuha ng starfish pero ibang usapan kung ito'y para sa pagligtas din ng kalikasan. Sa Boracay may aktibong pangunguha ng mga starfish. 3 araw sumisid ang mga volunteer diver katuwang mga taga-DNR, Philippine Coast Guard, Maritime Police at Malay LGU. Anila peste ang mga starfish na kumakain at nakasisira sa mga coral. Ayon sa isa sa mga volunteer diver, pahirapan ang mano-manong pagkuha sa mga starfish dahil mabilis silang dumami tuwing mainit ang panahon. Sa ulat ng World Health Organization, 3 na ang naitalang namatay sa gitna ng outbreak ng hantavirus sa cruise ship na MV Hondius. Halos 150 ang lula ng cruise ship, kabilang ang 38 tripulanteng Pilipino. Hinala ng WHO, nahawaan na ng hantavirus ang nasawing mag-asawa bago pa sila sumakay ng barko. Isang British national din ang isinailalim sa intensive care sa South Africa. 3 iba pa na pawang mga taga-Europa ang iniligas ngayong araw dahil hinihinalang tinamaan ng hantavirus. 2 sa kanila ang malubha ang lagay. Gagamutin sila sa the Netherlands. Ayon naman sa Swiss government, isang lalaking nagbalik Switzerland matapos sumakay sa Hondius ang ginagamot sa Zurich dahil sa naturang sakit. Napag-alaman ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa na Andes strain ang nakuha ng ilang pasahero. Ayon sa WHO, mababa ang banta ng nasabing virus sa global public health. This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. Paglilinaw rin ng DOH, walang dapat ikabahala ang publiko. Hindi ibig sabihin na gumagamit ng PCR ay magkakaroon tayo ng pandemya. Yan po ay isang sandata. Mata kasi ang gamitin sa paghahanap, hindi bibig. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Malamang narinig mo na ang mga linyahang yan sa mama mo. Pero sa paglipas ng panahon, paano nga ba mag-mothering ang isang mother sa iba't ibang henerasyon? Ang mga nakausap naming millennials o yung pinanganak from 1981 to 1996, laki raw sa palo. Pero ginagawa rin ba nila ito sa kanilang mga anak? Lumaki kami ng maayos dahil dun sa pagpalo ng magulang namin. Pero ngayon, syempre, iba na yung kinakalakihan ng mga anak namin ngayon. So, hindi na namin sila ina-apply. Hanger, belt, yan. Pinapapalo kapag matigas yung ulo namin. Hindi na talaga namin nasasaktan yung mga anak namin eh. Ang mga nakausap naming Gen Z mommies na pinanganak mula 1997 hanggang 2012, laki rin daw sa palo. Pero hanggat kaya, iniiwasan ito para disiplinahin ang mga anak. Ay, hindi na siya pinapalo. Minsan po. Pinapalo ko, makulit po kasi siya. So, namamalo ka rin ba? Opo, mahina lang naman po. Yung sa ngayon naman sa akin, medyo mahaba yung pasensya ko kasi naaawa ako yung pagka pinapalo ko ng agad-agad. Kailangan medyo punong-punong muna ako bago ako mamalo. Ang 73 years old na si Victoria na belong sa tinatawag na baby boomers o pinanganak mula 1946 hanggang 1964, bukod sa pagdidisiplina, mas pinagtutuunan niya ang pagtuturo ng magandang asal sa mga anak. Yung hindi sila kumukuha ng hindi sa kanila. Tapos yung hindi masyadong chismis ba ng ibang tao.